Pagkatapos ng games, tatawagin si Maritet. Umakyat ng stage, yun na yung pagkakataon mo. Siguraduhin mong pasasambugin mo yung ulo ni Maritet sa harap mismo ni May, ha? Remolo! Hoy! Gago! Ayun siya! Ayun siya! Bitawan niyo ako! Sige, 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 sige! Ninang. Pwede po ba tayo mag-usap? Ayan mo muna, Kiki. Ayaw na muna kita makita. Nay, huwag naman pong ganyan. Maayos na nakikipag-usap si Ikit eh. Bakit? Mali ba? Sumama yung loob ko sa kanya. Nabaril ang tatay mo dahil sa kanya. Ikaw ay nagpahama kay Badong. Ninang, alam ko naman ho kung saan nang gagaling yung galit mo. Pero hindi ko naman po ginusto yung nangyari kay Ninong Badong. Dagdagan na naman yung atraso mo sa amin. Hindi ka pa nga nakakabawi sa pagkawala ng lupa namin. Tapos, ito naman. Puro problema na lang ba talaga yung bibigay mo sa amin? Ha, Iki? Ay. Ash, hindi mo kailangan gawin yan. Best friend kita. Parang pamilya na rin tayo. Ninang. Sorry po. Sorry po, Ninang. Sana po talaga ako na lang po yung natamaan. Hindi po kaya talaga ng konsensya ko na may nasasaktan. May nahihirapan po dahil sa akin. Kung pwede lang pong makipagpalitan ako kay Ninong Badong ng sitwasyon, gagawin ko po. Maniwala po kayo sa akin, gagawin ko. Ninang, mahal na mahal ko si Ninong Badong. Mahal na mahal ko po siya. Ayoko pong mangyari ulit yung nangyari kay tatay. Ayoko pong mawalan ulit ng magulang. Seryoso ka? Magulang talaga? Hoy, huwag kang presumula, Iki. Tapos ng lahat ng perwisyo, kamalasan na dinala mo sa amin? May lakas kang loob ka pang sabihin yan? Kapal ng mukha mo.
Buwisit talagang ikit na yan. We almost had her! Hindi ko alam kung may sapusa siya, kung may anting-anting ba yan sa katawan. I mean, why can't we get rid of her? What are we going to do, tita? I'm sure by now iniisip ni Ikit at ng mga Smith na tayo yung nasa likod ng shooting incident kanina. Paano natin malulusutan yun? Paano kung magpa-investigate sila? Kaya nga, pinatumba ko na yung tauhan ko kanina para wala na siyang maisumbong. Tita, even if he's dead, paano kung malaman nila na nag-work for you yung hitman? Ay, nako, Angela. Halika nga dito. Halika. Alam mo, matagal na ako sa industriyang ito. Kaya bago pa ako mag-hire ng mga tao, sinisigurado ko na burado na ang mga records nila. Kaya kahit mag-imbestiga pa ang mga pulis, wala silang makukuhang ID. Hindi nila matetrace sa atin ang shooter. Thank you. Teka lang. Nandiyan ba si Ninang? Sinamahan ni na Sir Matthew at saka ni Kaloy sa bahay para kumuha ng mga gamit ni tatay. Alam mo, pag nagising si tatay, malamang ibibida na naman nun na nag-ala action star siya sa pagligtas sa'yo. With matching sound effects pa yun. Ay, naku. Ako ayaw pa naman ni tatay ng madrama. Kaya nga pag may problema, nagpapatawa siya. Nagbibiro. Para gumaan yung sitwasyon. Eh, sana nga. Sana bumangon na siya. Kasi gusto ko nung marinig ng mga corny ng jokes. Sana maging okay si tatay. Dok, kamusta po? Naligtas po ba si tatay? Maswerte ang pasyente dahil hindi tinamaan ng bala ang spine niya. Pero kailangan namin siyang operahan to remove the bullet safely at para i-repair ang damaged tissues. Okay po. Okay Salamat po. po. Thank you po. Welcome. Buti na si tatay. Ayan mo, ha? Ayan mo. Ayan. Sir, may update na po ba sa investigasyon? Nakilala niyo na po ba yung shooter? Peke yung mga ID na kuha sa suspect. Binuntawahan ko ang database para ma-identify kung sino talaga siya. Okay? Ma'am. Wala ko na lang to. Isa to sa mga boys ni Soraya. Isa siya sa nagpahirap sa akin. Are you sure, Ma'am? Kung ganun, malamang tama yung suspicion natin na si Soraya yung nasa likod ng shooting incident. Sir, huwag po kayong titigas sa pag-imbestiga. Kailangan mapatunayan natin ang lalaking to may connection kay Soraya. I-check niyo po yung cellphone niya. Baka doon makakuha po tayong ebidensya na tumatanggap siya ng pera mula kay Soraya. Kung may kinakailangan pa po kayo, Colonel, don't hesitate to ask me. I'm very, very willing to cooperate with you. Salamat po.
Ang kapal din man ang mukha mo, no, para magpanggap ang inosente, Soraya. Hindi ka ba nakonsensya sa mga ginawa mo? Lalong-lalo na kay Badong? Pati sarili mong tauhan na gawa mong ipapatay para pagtakpan lang yung kawalangian mo. Ikit, Gemma, why don't you go home and get some rest? And you don't want to get sick either, do you? Okay ako dito. Sir Matthew, ano pong sinabi ng polis? Nakilala ba nila yung hitman? I spoke to Drew earlier, and he said that Mom recognized the hitman as one of Soraya's goons. Wala namang ibang gagawa nun, kundi mag-tsahin lang eh. Ano pa pong sinabi ni Sir Drew? Nahuli na ba ng mga polis na Soraya? Unfortunately, without any evidence, we can't do anything. Otherwise, it's just your word against Soraya's. Evidence? Bakit? Ano pa bang pruwebang gusto nila? Gusto nila may mabiktima na namang iba bago sila umaksyon? Hindi kaya binabayaran ni Soraya yung mga polis para ma-impluwensyahan yung investigasyon natin? I don't know what you're talking about. At wala rin akong planong pakinggan ka. Alam mo, sa ibang tao mo na lang ibigay yung mga conspiracy theories mo. Tignan lang natin kung may maniniwala sa'yo. Alam mo, Day, kung ano yung pagkukulang ko, kung ano yung mali ko, iyon ay hindi agad ako kumilos. Kasi nga, nag-ipon ako ng ebidensya para sa'yo at doon sa pamangkin mong impaktita. Kaya ayun, nadagdagan pa yung mga biktima ninyo. Pero, as of last night, nakapag-decide na ako. Ibubulgar ko ang tunay na kulay ninyong magtiyahin. I-expose ko kayo. Kakasuhan ko kayo sa ginawa ninyong pagkidnap sa akin. Sa torture na ginawa ninyo. Sa pagpatay niyo sa asawa ko. At pati na rin kay Badong. You have every right to be upset, okay? But we need solid evidence, or else we can't pin this on them. So ano gagawin natin? Ganun na lang yun? Hindi naman pwedeng makalusot sila sa panibagong krimen na ginawa nila. Kung ayaw kumilos ng polis, ako na lang susugod kay Soraya at kay Angela. Gemalu, alam mong delikado yung gagawin mo. Alam mo rin yung kaya nilang gawin. Go ahead. Hindi ako natatakot sa'yo. Wala ka namang ebidensya laban sa akin. Ikaw lang ang mapapaya, hindi ako. Hoy, Day, huwag mong minamaliit ko ng mga kakayahan ko. Gusto kong malaman mo, hindi ako tumitigas sa paghanap ng ebidensya at ng testigo laban sa inyo ng impaktita mong pamangkin. Pinapakalgal ko na rin lahat ng mga maaaring pruweba na tao mo nga talaga yung hitman na yun. Whatever. Pero alam mo, May, huwag ka masyadong papalipas ng gutom. Kasi kung ano-anong kabaliwan ang pumapasok din sa ulo mo, you're just wasting my time. What's the matter? Alam mo, anak, nagpapakatatag lang ako tuwing nakakaharap kay Soraya. Pero sa totoo lang, bumabalik sa akin lahat. Yung trauma. Lahat ng mga torture na ginawa nila sa akin nung kinidnap nila ako. Kung pwede lang ibalik ko lahat sa kanila ng hirap na naranasan ko. Bakla, pasensya ka na kung may kasama tayo, ah. Hindi naman talaga ako sanay, eh. Si Sir Macho lang naman nagsabi na kailangan kapag lalabas ako, may kasama na akong bodyguards pa daw to safe ako. Alam mo, kung alam ko lang na mapapahamak si tatay, sana matagal ko nang binoljak yung Angela na yan. Tama na? Huh? Dagan mo na suka ako. Ito na nga, Tita Soraya. Okay, enjoy Maldives, Bram. Hoy, Angela, ang kapal din talaga ng mukha mo eh, no? Alam mo, dapat sa inyo, makulong. Pagbayaran nyo lahat ng ginawa nyo sa tatay ko. Hayaan mo na. Alam nyo, bakit ba ang hilig yung sumulpot kung saan-saan? Nakakasira ng araw. Sumusulpot kung saan-saan, eh ikaw nga yun eh. Tsaka kayo, sinisira nyo yung buhay ng mga inosente. Oh my God.
Huwag niyo ang isisi sa akin yung mga miserable lives niyo. Kasi, totoo naman kasalanan niyo yon. Masama kasi ang mga ugali niyo. Halaga ba? Wow! Angela, mahiya ka sa mga pinagsasabi mo. Kami masama ugali. Hiyang-hiya naman ako sa inyo ng tita Soraya mo. Talaga? Oo, muntik na nga kayo maging kadobol ng demonyo. Ano? Alam mo, hindi porket Angela ang pangalan mo, bagay sa'yo ang puti. Mas bagay sa'yo itim dahil kampon kayo ng kadiliman. Oh my God! Ayan. Stop it! Idedemanda kita! Sige, magdemanda ka! Magdemandahan tayo para naman may pagtanggol ko yung ginawa ng tita Soraya mo kay Ninong. Wala na ba kayong alam na sisihin kundi kami ni Tita Soraya? Baka naman pati traffic sa EDSA at global warming sa amin yung isisi. Saka, excuse me, wala akong pakialam kung nabaril man yung tatay mo. Dapat nga namatay na lang kasi siya. Para may kasama yan si Tito Gani sa kabilang buhay. O pala mukha mo, ha? Ay! Mukha mo! Dapat sa'yo mamatay yung pala mukha mo! Oh my God! How dare you attack me? Ha? Akala mo magpapatalo ako sa kagaya mong chip? Huwag mo nang patulan. Hayaan mo na. Okay na yan. Babalik ka rin pa tayo niyan. Sundin mo yung BFF mo. Buti pa siya kahit papaano matalino. Pero kahit mag-tag team kayo, hindi kayo mananalo sa akin kasi kaya ko kayong pagbulbulin. Good luck na lang kung tulungan kayo ng tatay nyo ng mga walang kwenta. Ay, di ko patapos. Ha? Tumigil kayo! Ikaw! Ay! Ikaw. Oh my Lahat God! ng ginawa mo sa amin. Ha? Lahat yan! Let's go! Hindi! How dare you! Oh my God! Yan! Ay! Ikit! Stop it! Ano ba? O yung pa para sa tatay ko, kay Sir William, at sa lahat ng mga kabimoy namin. Siyan sama talaga ng ugali mo! Ibig ka na! Nagdidiri ka, ha? Nagdidiri ako kasi hawak mo ako! Ano? Ikit, tama na. Tama na. Huwag kang bumaba sa level ni Angela. You're better than this. You're gonna regret this! Manda ka talaga sa akin. Next time, mas masahol pa ang gagawin ko sa'yo! Ako natatakot sa'yo. Hindi ko ugali pumatol sa babae, Angela. Pero subukan mo lang nasaktan ulit si Ikit. Ako na ang makakalaban mo. Shut up! Jemalo! Jemalo! Ay, nako, Angela. Alam mo, hindi sila pwedeng masanay na kinakaya-kaya ka nila. You should always be above them at all times. Ay, nako. Kung mag-hire na lang kaya tayo ng magtuturo sa'yo ng self-defense? Tita, what if target shooting na lang kaya, no? Para barilin ko na lang agad yung mga lumalaban sa akin. You have a point. Soraya. Pia, sino may sabi sa'yo pwede ka lang pumasok dito ng basta-basta? You're not invited. Don't worry. Gusto ko lang naman malaman kung ikaw ba'y nagtangka sa buhay ni Ikit ng Family Day. I don't have to answer or explain anything to you, attorney. Kapag kailangan kita, tatawagin kita. If not, you can just stay out of my way. You know what? Gusto ko lang naman talagang paghiwalayin si Matthew tsaka Ikit. But I can't take this anymore. Masyado na kayong maraming kasamaang ginagawa. Marami ng tao yung nadadamay. So are you saying nakakalabanin mo na kami? Let's just say, I don't want to have anything to do with you. Magkanya-kanya na lang tayo. Is that your final answer, attorney? Baka naman yung desisyon mong yan ang pinakapagsisisihan mo.
hindi mo kami pwedeng basta-basta na lang labanan dahil meron kaming bombang ipapasabog sa'yo. And do you think magkakabalikan pa kayo ni Matthew? At family friend ang ituturing sa'yo ng mga Smith, lalo na kapag nalaman nila na ikaw mismo ang nagplant ng murder weapon sa locker ni Ikit? And knowing kung ganong ka palaban si Ikit, sa tingin mo, may matitira pa sa'yo, uubusin ka niya. Ready ka na bang ma-disbar at makulong, ha, attorney? Sure ka ba na gusto mong masira ang career mo at ang future mo dahil lang dyan sa conscience mo? Hindi ko nahahayaang i-blackmail niyo ako. Subukan niyo akong ilaglag. Kundi ilalaglag ko rin kayo. Yun lang. Oh my God, tita! What if totoo yung sinabi niya? What if i-expose niya tayo? Kung dala ko lang yung baril ko, hindi na nakalabas yung piyang yan sa opisina ko. Nagkamali siya ng kinalaban. Alam ko na ikaw yung nag-tamper ng CCTV footage sa office ni Dad. Sir, hindi po. Wala ho kung Ano, Greg? Tatanggi ka pa? Don't tell me ikaw yung pumatay kay Tito William. Because he started to know too much, so I had no choice but to take him out of the picture. Nandito ang unedited CCTV footage that shows Rice entering and exiting Dad's office during the time of his murder. Nasa dugo niyo ang pagiging kriminal. You have no proof. Meron na!